Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy adlaw karong Biyernes, adlaw sa atong balaang bata Senyor Santo Niño, pizza 28 sa buwan sa Hunyo 2024. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ug ako si Attorney John Destacamento. Ato dayong sugdan pinaagis pagpadangat sa itong latest weather update. Gikas pag-asa Mactan, Sir Mayo Aguirre, good morning. Yes, Mamalu, Sir John, good morning. Og sa itong mga suki, mga tigpaminaw o viewers karon, kini ato ang pinakaulahing kalambuan sa itong kahimtang sa panahon. Wala gihapon tayo gi-monitor nga weather disturbance sulod og gawas sa ito ang Philippine Area of Responsibility. Samtang init nga hangin nga easterlies, mao na lay nagapasulabi karon sa silangan nga bahin sa itong nasod. Karong adlaw ang Metro Cebu apil na gitibok ang bahin sa Kabisayaan, makasinati sa init nga timbos panahon. Fair weather ang magapasulabi pero sa hapon ug gabi doon nagapon tay kahigayonan sa mga patak-patak ng mga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangidlat tungod sa mga localized nga thunderstorms. Kiniatong maayong timbos panahon gipaabot nga mulanat pa hangtod gyud sa tibuok weekend o sa adlaw nga hangtod gyud sa adlaw nga Domingo. Sa tuwang sitwasyon sa hangin ug karagatan, tibuok seaboard sa Visayas, hinay nga to sa kasarangan ng pagkuro sa hangin. Gikan sa silangan nga to sa mihanang silangan din karagatan, magmalinaw nga to sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura sa Metro Cebu 25 nga to sa 32 degrees centigrado. Adlaw salop alas 6:09 sa hapon. Karagatan dunay paghunas alas 8:27 karong buntag sa gimove-on nga 0.5 metro. Motaob alas 2:58 sa hapon sa kitason nga 1.7 metro. Dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Yes, Mayo Aguirre og may buntag. Daghang salamat Sir Mayo Aguirre ug may buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Council demands transparency, 1 billion pesos pledges. Sa Super Balita, natulog, giulo, pagpusil, patay. Sa The Freeman, palarong pambansa opening, Mike gets no invite. Sa Banat News, duha patay sa pagpamusil sa Lapu-Lapu ug Talisay City. Sa Philippine Daily Inquirer, NBI findings prove Guo a fake Filipino according to senators. Sa The Philippine Star, fingerprints match. Guo Huaping is Mayor Guo. Sa Manila Bulletin, 3 million jobs by 2028, trabaho para sa bayan, one of the major driving forces according to Marcos. Og sa Tempo, 7 Reds killed in clash. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ang maipadangat kaninyo mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, renters ug sharers kasamtangang nagpuyo sud sa CICC compound nagprotesta atubangan sa Mandaue City Hall. Sila ni demanda ug relocation site sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Pasado alas 11 sa buntag kaganina, nagtapok ang pipila ka mga sakop sa Dipolo Fire Victims Alliance sa mga residente sa CICC nga renters ug sharers. Ilang gipangayo sa kagamhanan sa dakbayan nga hatagan sila og relocation site. Nagtuo sila nga bisan pa mga renters ug sharers, mga konstituente gihapon sila sa dakbayan sa Mandaue. Sila ang mga renters ug sharers o ang extended family sa mga house owners nga biktima sa sunog sa Barangay Gezo ni atong tuig 2016 ug Barangay Tipolo ni atong tuig 2019 nga kasamtangang nagpuyo sa compound sa CICC. Matod ni Margie Sulapas ang usa sa mga sharer nga gi-award lang sa dakbayan nga maka-avail sa transitory housing o condominium type housing project ang mga tag-iya ug balay. Si Sulapas lumad nga taga-Leyte nga naminyo sa iyang bana nga taga-Barangay Tipolo kinsa nakipuyo ra usab sa iyang ginikanan. Pag-relocate sa CICC, naghimon apod sila og ilang kaugalingon nga bay. Nang hinaot sila karon nga mahatagan og relocation site. Ang among Pinoy-anan ra gid sa town, sir. Maora ginay amo, sir. Ang among Pinoy-anan nga naami kabalhinan, sir ba. Maora man imong gihangyo sa hudo, sir. Nga naami kabalhinan kay asa man kuan di naman sila manghilabot, manghinaw man sila kay dili ko na problema sa gobyerno. Gikatakdang ipahigayon sa kagamhanan sa dakbayan ang groundbreaking sa bagong City Hall o One-Stop Shop Government Center sa CICC karong Agosto. Si Vincent Guy Aquino ang project coordinator sa City Housing Urban and Development Office niingon nga nagay-istorya sila sa mga settlers sud sa CICC, lakip na ang mga sharers ug renters. Matud ni Aquino nga ang mga house owners mao ang nagunang benepisaryo sa condominium type housing project o transitory housing sa dakbayan. Hinuon matud niya nga mga sharers o renters ang gi-enroll sa pambansang pabahay para sa Pilipino program. Muna nga ang atong pasilong, ma'am, is doon na may mga limit no sa kuan sa atong pagpasulod no. So unfortunately tungod nga doon na puy uban nga dagko nga pamilya no nga kuan, so muna among gi kuan karon nga the rest nga members sa families is atong gipa-enroll sa 4PH while waiting for the permanent nga kanang atong relocation sa 3rd ug 4th to 5th building. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang hepe sa Police Regional Office 7 mimando sa hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga palambuon pa ang ilang police visibility sa kadalanan. Kini aron mapugngan ang krimen nga mahitabo matag adlaw. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Kalit kang bisita ang hepe sa Police Regional Office 7 sa campus sa Cebu City Police Office ug ipatawag sa tanang station commanders ug mga special unit chief aron makisayod sa seguridad sa dakbayan Sugbo. Bisan pa man nga nasuta ni Police Brigadier General Antonio Aberin nga nagkaubos ang krimen sa siyudad sa Sugbo, apan mimando paghihapon kini sa hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga kinahanglan nga panambuon pa dinhi ang ilang police visibility. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration sa CCPO, nga gusto sa Piero 7 Director nga mabati ang presensya sa mga pulis sa
kalsada sanglit sa matot pa kini kapaagi nga mapugnan ang usa ka krimen. The mere presence lang sa atong kapulisan mo tindog lang gani na atong kapulisan diri. Mukha na gid na kanang ang atong ang mga kriminal ana naagi kanang apprehension ba. We cannot really say nga dili na gid sila mobuhat no, but again the presence of the policeman is to erase the opportunity diya sa atong mga kriminal sa pagbuhat sa ilahang dili may nga mga plano. Di pa sabutin si Rafter nga doon na sila gihimo nini nga paglatag sila mga police personnel kini mao aga mga beat patrollers nga gibahin sa tulo ka mga sektor kini mao ang South, North ug Central. Gipatutukan nila kadto nga mga dapit nga taas ang krimen sama sa Bacalso ug uban pa aron mokunhod ang mga kaso sa kawat ug pagpanglabni. It's good to note nga kini ato ang centralized beat patrol na nga gi-institute or gi-institute sa ato ang city director si Police Colonel Enrique Bidalugdog. Dako gid kay siya og effect. Nangumusta usab ang general sa ginikanon sa mga police personnel sa CCPO ug misaad kini nga mudugang pasiyag laing pulis gikan sa Regional Mobile Force Battalion 7 aron makatabang sa pagpatuman sa kahusay kalinaw sa dakbayan. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa laing bahin Cebu City, suspended Mayor Michael Rama nanawagan og panaghiusa sa mga Sugbuanon alang sa kalampusan sa palarong pambansa sa sunod buwan. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Nanawagan og pakighiusa sa Cebu City suspended Mayor Michael Rama alang sa kalampusan sa epagayon nga palarong pambansa 2024 sunod buwan. Kinutungod kay botniya nga mamahimo kining makasaysayanon ang kalihukan human sa 30 ka tuig nga milabay gikan sa katapusang higayon nga nag-host ang Sugbo sa palaro ni atong 1994. Gipasalig niya nga dili siya manghilabot sa plano nga nasugdan sa kagamhanan ubos sa pagdumala ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug ni Cebu City Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros. I'm a little bit emotional because it dawned upon me yesterday that unity, cooperation among all, one Cebu Island. Bisan ba man sa iyang panawagan nga pagkahiusa o kooperasyon sa kalampusan sa palaro, kiklaro ni Rama nga tungod sa kaandam sa syudad sa pagpaygayon sa dakong kompetisyon sa nasod apan dili tungod kang Governor Gwen Garcia. Kiyangko ni Rama nga sa pagkakaroon wala siya nadawat nga imbitasyon sa pagbukas sa palaro apan gipatawag siya ni Vice President Sara Duterte. Nakuha na to ang palaro not because of her but because we were able to convince the readiness of the city of Cebu. Mamahimog gyapon nga makatamong si Rama sa opening isip guest ni Hontiveros diin siya mismo mo'y inimbita sa suspended mayor. Shariza Mayoy, CCTN News. Sa laing balita, mga sugilanon gikan sa managlahing teatro sa Sugbo ug Asya ipasalida sa publiko sa 11 Cebu International Theater Festival. Matod sa chairman nila nga makita ang panaghiusa sa rehiyon pinaagi sa mga istoryang gihatagan ug kinabuhi sa entablado. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Mag-abot dinhi sa Sugbo ang mga maanindot nga theater plays gikan sa managlahing bahin sa Asya alang sa 11 Cebu International Theater Festival. Karong Hulyo 1 hangtod 6, libre nang makita sa publiko ang siyam ka mga salida gikan sa Sugbo, Korea, Japan, Singapore ug Malaysia. Matod sa chairman nilang si Monsignor Agustin Angkahas nga managlaing mensahe ambot ipadangat sa mga featured theater plays nga angayang tan-awon. Gawas nga makarelate ang publiko sa mga sugilanon, mas masabtan usab ang kamahinungdanon sa pagpabuhi pa sa teatro ilabi na dinhi sa Sugbo ug makita ang panaghiusa sa managlaing kanasuran pinagi sa mga ipasundayag sa entablado. Hopefully this will open sa kana bitong realization nato nga bisag lain-lahi na nga country doing things through play, giving the right emotions and tackling the issues bitaw in a creative way, and with of course the running subtitles kada show. I think duna sa good time mapupo bitaw and how they attack the issues. Dili sayon ang pag-invite sa mga theater productions gikan sa laing nasod tungod lang sa gikinahanglang technical requirements apan gisiguro sa organizers nga matagbaw ang mga manan-aw sa mga maanindot nga sugilanon at ubangan sa entablado. Dagan kayo migi prepare gyud
na gihilo na ginamo tanan from the moment they arrive, everything ilang schedule, unsa ilang activities when they get here, even for our opening ceremony which is in New Star Resort Cebu. Mongsubsob ang pagpangandam ning usa sa mga aktor gikan sa salidang mga dula sa gugma nga usa sa mga presentasyon sa theater festival. Apan mas nadasig siya sa pagbansay tungod sa kamahinungdanon sa teatro ilabi na sa lokalidad. Then we want to promote theater culture in Cebu, most especially sa kanang promoting kanang religious culture sa kaning Teatro de San Pedro Calungsod para mas daghan maingganyo na tao na mo-watch o ma-inspire sa mga plays. Ipaigay na mga salida sa Sacred Heart Hias de Jesus, Siddhartha Theater sa Guangming College ug Marcelo Fernan Press Center. Alang sa libreng admission, may mong bisitaw ng Facebook page sa Cebu International Theater Festival sa dugang pang detalye. Matabangan aron mapadayon siya o mamahimo na siyang kabahin sa dili lang entertainment kundi a way of discovering, learning, and teaching about many things in life. Ian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, tulo ka notadong kawatan nga gikan pas Bacolod City ang nadakpan sa Mambaling Police Station human ni giingong nangawat sa usa ka grocery store nga nahimutang sa barangay Basak sa Nicolas. Usa sa mga suspetsado atol sa pagrikisa nakuha ang duha ka putos nga gituhuang shabu. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tulog ka mga notadong kawatan nga gikan sa siyudad sa Bacolod, Negros Occidental na nadakpan sa Mambaling Police Station human ni maaktuhan nga nangawat sa usa ka grocery store nga nanimutang sa El Gaboya Street corner Colonel Cabrero Street sa barangay Basak sa Nicolas sa Dakmen Sugbo alauna gahapon sa hapon. Ang mga suspitsado gilangan sila nga Angel Ferrer Florentino 28 anyos, Nichel Andrade Hilado 33 anyos ug Raquel Bilios Bihimino 53 anyos, puros residente sa Silay City, Negros Occidental. Gidala sila sa Mambaling Police Station uban sa tag-iya sa tindahan nga si Melodia Vergara human masakpi nga nanguhag mga grocery items sama sa shampoo, gatas, juice ug uban pa. Atol sa gidusad nga follow-up operation nasakmit pa sa mga sakop sa Mambaling Police Station ang ubang mga butang nga gituang kinawat sa sulod sa ilang boarding house sa barangay Dulo Fatima sa Dakmen Sugbo. Kini sama sa mga ready to wear kun RTW sama sa t-shirt, short pants, sapatos, sandals ug uban pa nga doon na pay mga price tags. Mato na Melodia Vergara nga nitong Hunyo 15, 2024 natingalan na lang ang iyang tindera nga nahawa naman ang ihang mga paninda sama sa gatas, kape, shampoo, guban pa. Tungod ni gisusi nila ang ilang CCTV camera ug dinhi lang nasuta nga nasudlan sila kawatan nga may responsable sa pagkawagtang sila mga paninda nga iyang gibanabana nga moabot sa 15,000 pesos. 5 ka mga tawo ang ilang nakita sa CCTV nga may nanguha sila nga paninda nga wala moagi silang cashier ug gibalik-balikan pa sila nini. Kung tinira nga nahawan nga mo ang displayanan ba and then sa paliw ko view sa CCTV kay murag nakawatan jud ta. So pag view nako nakita yun ako 5 sila ni sud gikan sila sa barangay then nisud sila ang unang nisud isang girl dayon nisunod ang kanang tambok nisunod ang laki so nagbilin sila daag bag sa gawas then pag bilang bag so gawas ang laki so sa mga dagang item kay usa ra akong tindera then sud item so na sa dang tulo abasa ubay jud 3 times yun ma'am to 4 times tungod ani gipalitan nila ang mga dagway sa mga suspitsado ug nabantayan sa tindera nga nibalik sila sa mga tindahan nga may hinungdan nga gialarma nila ang kapulisan. Mato ni Police Major Efren Diaz, hepe sa Mambaling Police Station, nga human nila balakpan ang tulo, ila kining girikisa og sa paghiling sa bulsa ni Raquel Bilios Bihimino, nakuhaan kining duha ka puto sa gituang shabu. Actually noon niyari diri ang atong complainant na pila ka beses na daw gikawatan. So ato nang gi-follow up kanina na sakto nakita pud sa tindera nila na nibalik ang mga kawatan. So nag-alarma nga atong tropa na kuha ang items in their position. Then napuntay nakuha sa usa sa ilaha o nagposition og illegal drugs. Lugan ni Diaz kaya nagpaubos sa background investigation ang tulo ug nasuta silang system doon na record sa pagpangawat ang tulo dito sa Dakbayan sa Bacolod, Negros Occidental. Nagtuo si Diaz nga naabot dinhi ang mao nga mga kawatan aron manghigo atol sa palarong pambansa sa unang semana sa Hulyo. Nay possibility na manghigo ni sa palaro kung sabi ko nga kanina na itong mga tao na to hindi to taga dito sa atin, taga Bacolod ni sila. Wala na buluwat silang pamahal
gipahayag ang tulo ka mga suspitsado apan usa kanila ang mihimakak nga ilaha ang mga butang nga nagkuha sa kapulisan sa ilang boarding house subay sa pagkasikop sa mao nga mga notadong kawatan. Gidayeg sa Cebu City Police Office ang Mambaling Police Station pinagi ni Police Colonel Ireneo Dalugdug. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration, nga nagkuha ang ilaha pagtuo nga kung wala pa kini madakpi mamiktima kini sa mga delegado sa palarong pambansa. Palay ng ilang pagmonitor uban sa ilang counterpart nga maong intelligence unit sa PNP ug sa EFP sa posibleng mga kaubanan pa niini nga gawas nun pa hangtod karon. So again, this is a group and we are really anticipating this. That's why isa pod sa standing order sa ato ang city director nga bantayan ginato ni kasi it has always been like that eh. Kini mo na nga kinahanglan ginato ang daghan gid nga mga kapulisan kasi ang opportunity magud na ilahang tan-awon gyud wala nang ugnaan ng opportunity mubuhat gyud na sila kailan naman ang naplano. Kasong pagpangawat o kalapasan sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa Mambaling Police Station ug paday ng ilang pagpangita sa laing duha pa ka mga kaubanan niini nga posibleng mangigo pa og lain nga establishmento. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga itong mga balita nga nahit po sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayri 47. Inyo mo break sa attorneys itong pagbalik na atay bisita di ay karong buntaga nga atong ipahinabi sa nila kadali after this break. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus.
Deadline for registration is June 30, 2024. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Welcome back sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya partner, natay bisita karong adlaw. Yes, attorney, natay mga bisita karong buntaga kaning usa suki ni dire kay daghan kay ni siya mga kuan dire mga ipanghatod din hinga bisan unsa ba pero naibong kuan ni ron murag bag-o ni kanaanad ko niya mga talents niya ang ipang pangdaloon permi unya karon pa sig ko kabaw nga mao din yung tinuod pangan. So we have with us this morning Sir Jomel Tenyo. Sir, good morning. Welcome back to Hello Cebu. Yes, morning Mamalo. Morning, attorney. May buntag. Morning, sir. With me today, Hello Cebu, may buntag Pinoy. Kauban na mo ang president sa ASR, Gapin Philippines Incorporated, Mr. Brian Yuson. And joining is the Vice President, Mr. Yu Yangka, sa Korean National. Okay, pero kasabot na siya Bisaya or makamaw mo Bisaya? Gamay lang. Or anyong. Welcome to Hello Cebu. Unsa man ni ato ang mga kuan ani sir, atong mga kalihukan karon? Yes, actually karong adlaw namin i-launch officially ang ASR Gapin Philippines Incorporated. And to tell us more, Sir Brian. Alright. Oh, by the way, I'm Brian Yuson, President of ASR Gapin Philippines Incorporated. Our office is in I-Tower in IT Park. And it's about graphene, ASR graphene, meaning let me read actually the meaning of graphene. Graphene is a material that is extracted from graphite and is made of pure carbon, no? So which is ang atong mga nailhan sa mga product nga bag-ong niuso karon sa ato which is kaning mga gitawag og mga nano ceramic, mga carbon fiber, but kani siya mas lighter and mas stronger pa ni siya compare ani nga mga latest nga mga nahibalaan nato. Kay again as far as I know that ang Philippines is behind yuta, no? Behind yuta sa Korea, especially sa ilang mga technology. But this is a new technology in the market. So mo na nga ang amo akarong tuyo nga to inform all the businessmen and the businesswomen, all the establishment nga existing na karon ang ato ang graphene sa Pilipinas because ang ASR Graphene is the exclusive distributor of graphene in whole Philippines. So kani siya is gikan lagi ni siya sa Republic of Korea. What is graphene for? Graphene is the graphene material can be made of can be made to like for example roofing, paint, even car tent, many so pwede siya kuan. Yeah, many pwede na tong mahimo sa graphene. Even gani sa mga beauty product na sa gyapon tay graphene product, no? So component da siya. Yeah. Yawan sa taan ang gikas lumping sa sakyanan nga tus atop padung sa beauty products. Yes, so nang lami kay kuti sa mga ani si graphene nga maka-help sa ato ang especially sa atong health, no? Kay nasa tay gani mga face mask, then nasa tay katong gitawag na tong oil additives, no, para sa engine para maka-help siya to prevent nga madali maguba ang atong sakyanan sa engine, especially sa engine. Now karon na atong i-launch karon diri sa Bay Hotel ang ato ang mga product ay naatay bisita gikan sa Republic of Korea nga which is siya ni usa sa mga naka-discover sa graphene. So wala pa kayo na dinhi. First time ni siya sa Pilipinas. Diri gyud sa Cebu. Diri gyud sa Cebu nato i-base ang atong office. Ngano man tungod gyud na kay presidente sa gawasan niya kitay presidente. Di ba sir inventor man ka? Yes, sa way back 2012. Kitay mga na-awardan sa Malacañang tungod sa atong invento nga renewable energy train. Katong wala siya gasolina, it's only solar and
renewable, the 3 charging system na atong gibuhat. So karon imuhang focus kanina pod as president. Yes, o as the president of the ESR Graphene Philippines, mo ni ato ang karong i-focus because maka-help sa because this is eco-friendly. Makatabang sa ato ang environment, no, especially sa ato ang mga climate change karon nga tungod sa mga plastics nga ato ang sunugon kaguba sa atong ozone layer. So ang ESR Graphene, sir, unsa ni siya nag-distribute og products or nag-manufacture? Unsay line of business yun ninyo, sir? Ang atong line of business is we focus on like this is ESR graphene gyud ang atong focus. And then ang ato lang manufacturing karon is naa pa lang sa Republic of Korea. Kay puhon kung daghan na tag mga orders diri sa Philippines, pwede na ang ato ang manufacturing moari na sa Pilipinas. So for now, ang inyuha gyud mainly is distribution. Distribution. Okay. Okay. How about Sir Yu Yong Tak? Hi. Nice to meet you. Sir, kasabot siya English, sir, no? Yeah. Okay. How do you find doing business in Cebu so far? It's good. Actually, I have lived Cebu since 2007, so I'm almost Bisaya. Almost. Yes. You know Bisaya already? Just Gamay. Gamay, okay. I apply myself as a Bisaya. Uh-huh. I adopt their cultures, everything. Korean way. More like they mix Korean and Philippine mixed. Because I love Philippines. Okay. Thank Especially you. I love Cebu. Thank you. So, kining inyuhang graphene, no? How did you decide nga kani inyuhang i-focus here in Cebu? Well, ang una gid ani is akong partner nga si Jason Yu. Siya gining encourage nako to do business with the graphene because ang graphene sa Korea, ang graphene is very kuan na gid kaayo kanang kusog na ngadto kay mostly sa mga roads, mostly sa mga government, sa mga buildings, graphene na gid ilang gigamit kay ang nag-start with si graphene Korea is 2019. Then once during the pandemic hit sa tibuok kalibutan, so mo to nga na-stop, nibalik siya pagka 2022. So mo to nga pag-visit nako dito sa Korea, so si my partner Jason Yu, she encouraged me to do business with graphene. So since that we are business-minded, so I grabbed the opportunity right away. Yeah, kumusta inyong prospect sa Cebu, sir? I mean, construction industry karon I think in Cebu is booming, right? And then so unsa inyong you mentioned earlier nga relatively bag-o pa ni siya nga produkto in the market. So are you hopeful or positive nga mo pick up ni siya mo sa Cebu? Yes, very very positive kay mostly of the contractors and the mga engineers and architects karon pa sila nakakita gyud nga reality nga naagay graphene nga distributor sa Pilipinas kay ang ilang makita na gid sa libro sa una nga ang graphene. So moto nga akong gi-mention ginina kung unsa si graphene, so sa libro ra to nila nakit-an so na, but now nanagid ta mismo ang nag-distribute sa Pilipinas. I read in your presentation there while you were discussing that it's 2 times stronger than diamond? Yes. So ingana siya ka lig-on ang graphene. But 200 times stronger than steel. But is this something also na easy to afford considering nga lig-on kaayo, paspas kaayo? Yes, it's not if we compare to the premium brand, mas competitive siya compare sa ato ang mga premium brand nga mingon tag like for example paint, no, mingon tag Davies, kanang mga premium brand yun, so makakompete kita nila. Akong worry man good kay if when you say in Korean government they're also using this would be sound unta to good for government projects here, but basig mapildi tas bidding kay kanang mahal. Diba, sir? Sa akong nakita kay I've been in constructions for 3 years. So kung makita ni siya sa government nga nana ni siya sa Pilipinas, possible ni siya nga ilan ni i-grab kay ang maintenance wise last na gid siya. So for example gani ka ng paint, you can paint your tibuok balay for example, so it will last for 10 to 20 years to 30 years ang iyahang atong ihatag nga ganing warranty for that. How about conductivity, sir? Considering naano siya electrical component, di na siya delikado? Dili siya delikado, especially sa atong mga gipanggamit nga mga copper tubes. So nanatay mga
graphene made ana na sad nga gigamit na to for refrigeration and air conditioning. So mo na nga sa graphene mas makasave pa ka siya. So your target markets are mostly businesses and mostly businesses and merchants and government. Okay, not for like residential use. Not residential, but we are focusing on dealership side because okay. We're not into retailing, you know. So Okay. that's why we encourage businessman to be a dealer of the product. And then you mentioned, sir, nga ganina nga mag-launch mo today at Bay Hotel sa inyong sa ESR Graphene officially. Nabatay mga plans in the pipeline nga in the future may expand in the Philippines? Yes, as I mentioned earlier that og natay mga daghang orders na sa Philippines, so the manufacturing in Korea willing to put up a big manufacturing in the Philippines. And then makahelp sa ato ang government kay the manpower and the labor makahatag siya sa ato ang labor workforce. Okay, kung dunay interesado sa inyong mga produkto, asa sila pwede mo contact? Makakontak ra sila sa atong number nga, and then ato raman sang nasa tay Facebook page niya ni Puhon og ato ang website. So karon wala lang sa nato gi-kuan kay purely ESR Graphene Korea pa atong makita so far sa ato ang mga pages. Okay, for the launch lang sa. For the launch lang sa. Ano ba yung role ni Sir CJ and Sir CJ Sir Jomel? Siya ay magdala sa atong marketing. Okay, because he is very good in marketing. And then a lot of connections as well, no. And then as your question earlier, attorney, nga among pipeline ani for in the future, so mo invite yun mig more dealers para at least mas modaghan pa gitong pag-ayo ang ato ang demand. Okay, sige unya kanang Sir Jomel. Di nagig ko mag Sir CJ no Sir Jomel. Imbitara atong mga viewers. Daghang salamat Ma'am Attorney for giving us time, and again akong giimbitar ang tanan kung sa bakante niya kita ta sa Bay Hotel alas 3 sa hapon para inyong ma-justify makita kung unsa ka durable o eco-friendly ang mga produkto sa Graphene Philippines Incorporated. Nagi product na mo himuon niya, so makita niyo dito, and we're hoping katong mga invited na mga guests on time nanda kay medyo limitado ang space kay medyo dili nga kuan ang mong giset, but the presentation itself worth it. Daghang salamat Mamalo Attorney. Okay. Sige, si Sir Yuyong Tak and Sir Brian, greetings niyo sa ato ang viewers. Yeah, all the viewers of CCTN, especially sa ato ang today's at this time we call that. Anyway, so we will invite all, especially sa itong mga nagtanaw karon nga they are related in constructions or as a business. Pwede ta mo invite karon this coming today 2:30 PM ang ato ang registration. Ang ato ang mag-start atong formal program is 3 PM until 5:30 PM. So hopefully maka-add to mo sa ato ang launching for this afternoon. Sir Yuyong Tak? Yeah, I suppose say so many things, but since I only sleep 2 hours, so my brain doesn't function properly now. It's okay. Anyway, I'm so glad ESR Graphene Philippines launching today. So I hope those people who are interested about product, about ESR Graphene, please come to our launching with Biotech. Thank you. Thank you and good luck on your event this afternoon. Sir Brian, magnakay parinti diri ang nakaipreg apelido si Ma'am Annie Yuson. Siguro tingin parinti mo sa apelido. Ila-ilahan na unya. Kita sa kuha na niya sa Facebook. Daghang mga, kung di magikotik Facebook ko. Busy kag inventing. Ila-ilahan na after. Kaila na silang Sir CJ. Salamat kaayo sa inyong pagkakinig karong buntaga. Thank you. Unya, balik mi, human sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Welcome back sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya arita sa atong paghisgot-hisgot partner. Kaya na napatay mga 15 minutes, 10 to 15 minutes nga maghisgot-hisgot. So, pwede pa nato ni hisgutan partner katong gahapon development no. So, confirmed na gyud partner nga si Mayor Alice Guo is one and the same person with someone called Guo Huaping, usa ka Chinese national. Sa kani katong gwaping nga katong sila Eric Pagtusong lahi. Grabe sa dan paila sa edad partner. Guo Huaping. Si Guo Huaping, pareha ko nun sila. This was based sa pag-compare sa NBI fingerprints nilang duha. So ako sa pangutana nga man sa gi-allow sa NBI in the first place nga two persons can have the same records of fingerprints. Kita gani diring ordinaryo mga Pilipino mag-apply ra kitag trabaho masigim kitag kahit na unsan ay. Guta kal tunhay kay hit dayon kani okay ra day nagmayor ang usa. So kaning development partner, this is now murag we're getting closer na gyud sa pag-uncover na gyud sa tinuod nga mao na gyud ang tinuod nga pagkatao ni Mayor Guo. And then Guo nya dayon kining this could open mao ang gitawag nga Pandora's box of possible cases against her partner. And then mo na to nga earlier murag ni-claim na siya nga it's taking a toll on her mental health, her health. O magtol gid na si mo mental health ko tanaw kay iya sakpan man guro ko ani. Pero mao to'y nakit-an ha nga katong nakuha gikan sa specimen ni Guo Huaping nga na-affect sa iyang alien fingerprint card. Na nakuha sa NBI. Yes. Mo to nga gahapon si Senator Risa Ontiveros niingon siya iyang giwarningan who has been from the very start sa Senate inquiry about aning Mayor Alice Guo. Grabe kaayo ka passionate si Mayor Risa nga Senator Risa nga she wanted to get to the bottom of this controversy. Ngun sa Mayor Alice walang sekretong hindi nabubunyag. The NBI has confirmed that the fingerprints of Mayor Alice Guo and Guo Huaping match. Ibig sabihin, they are the fingerprints of one and the same person. So kani mo'y nakapalig-on sad sa unang gipresentar ni Senator Wen Gatchalian nga si Guo ni sud sa Pilipinas isip teenager gamit og passport aning Guo Huaping niya identifying her nationality as Chinese. So kung mao magay na totoo bang lumaki siya sa farm? Na. Hindi na maalala. Daan na siyang laki tapos lumaki-laki pa ng lumaki-laki pa lang. Diba? So una nga matod pa ni Senator Risa partner nga Peking Pilipino si Mayor Alice. And then what does this mean to the mayors? Of course, giandam na nila ang first matod pa ni former COMELEC chairman Larazabal. Nag-tweet siya gahapon or nag-post siya gahapon nga first kinahanglan siya i-delist. Yes. Goyo Larazabal. Nga kinahanglan siya i-delist as Filipino as a voter sa COMELEC system because in the first place dili man siya Pinoy. And of course since dili siya Filipino, it goes without saying she could not also occupy an elective post in the Philippines. So mo na nga after that delisting possible nga filean og quo warranto case sa Solicitor General kini si Mayor Alice Guo.
So murag labad-labad yung unya. Nara ba ito ni gawas before nga kuan ko no kanang naasay laing gyud nga tinuod nga Alice Leal go. So unsa man kanang stolen identity theft na ba ni? Or nagka-complicated naman, di ba? Basi gigamit lang niya ang pangan nga Pinoy. Unya dayon gigamit ang biometric sa usa ka Chinese. So mao na sa so pangitaon sa to siya dapat attorney no para matibuok na gyud ang mga tanghaga nga nagpalibot aning masolve na gyud nato ang puzzle. Aning Inday Alice dai. Dai Alice naunsa naman ta ani. So lisod sa noy kay murag kuan pod but I wonder no wa pa mong guyod-guy ng lugwa nga mga pangan nga mga Pilipino nga mga politiko o baka empleyado magkadagkuan sa gobyerno nga makaingon tang maong ng lugwa ning mga ingon ani or ni thrive ning mga ingon ani o tungod kay dunag ay paluyo inana di ka kaisog. So it could be nga maybe kanus siya nagpa-delayed registration 2006 2005 maybe at that time wala pa ning mga pogos wala pa gid ni siya mga unsa ni mga bag-o nga kabuang nga nitumaw karon pero now especially during the last administration it could be nga sama sa imong giingon ni flourish siya because na encourage ang katong mga dunay mga Chinese roots nga okay ra man dayon tong gobyerno sa Pilipinas so magmayor ko be. But do you agree with this recent development nga sibli bigud ay nga sleeper agent gid siya unsa ba? Kanang sleeper agent lain na sa nga investigation atong himuon spy. O kung spy pero iya naman sang gidinay nga dili lagi kuno siya ang spy partner. Sama siya ang pagdinay. Iya sa din gidinay nga in chicha yung Pinoy gid siya pero sige atong tanaw ang development ni ani puhunog unsay mahitabuan ni no considering una gid siyang gipanghimakak daghan luha-luha gid ang agi nakahilak gid siya kay Pinoy gyud siya. Mao siguro iyang memory tama na gyud sa 13 years old siya. Wa siya memory atong bata pa siya kay sao dako-dako naman dahil sa pag-enter siya. Pero si Teacher Rubilin, taga-asa man to, taga China to, taga dito sa Pilipinas. Na, mao sa na itong pangitaon. Teacher Rubilin but basin gichikar ba nga basig si Teacher Rubilin ko na may mupuli nga dapat secretary. Basin. Wala kay baw. Niya partner. Posible na siyang mawad-an og Filipino citizenship, no? Hukasa na ni siya after ana pero mao lagi to nga kanang katong Alice Leal di man to insik og ngano taga kuan ra man pud taga Tarlac ra man gihapon. Mao lagi kay iya man gi-claim nga person ang iyang mother is someone nga ang last name is Leal. Pero posible gyud nga iya tong kuan nga identity no kay same good og birthday Tarlac gihapon unya pero asa ka to siya the real Alice Leal Guo. Sige atong pangitaon partner. Pangitaon na to ha. Ugma na lang kay wanam tay oras ay Friday man dayro no Lunes na lang. TGIF. TGIF man di ay. Wanam tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aniyang pulong ug kinabuhi. Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panahon sa mga lubong. Busa kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitin ug magbalumo sama sa salampate. Kini ang gisulti ni Jesus diha sa Mateo 10:16 ngadto sa mga apostoles. Unsa may iyang ipasabot nini? Kung datong pamalandungan, kining maong sugo ng kinanglan og balansi sa unang-una. Ang bitin maalamon ug lantip kayo ang mga mata. Dali nga makaton. Samtang nga salampati, usa ka inosente ug malumong nga mananap. Atong hinumduman nga ipadala kita niya ngadto sa panahon sa mga lumo aron kinanglan magpakakarnero usab kita. Kung dili kita makamamumulan sa atong mga kinaiya, lagmit ka madala kita ngadto sa kalibutan. Kung saan ito pagsangyaw bahin sa ipamulong ni Kristo,
kung dili kita kamaw mo paubos. Mo kini ang unod sa atong panultimo. Kitang tanan gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo diya sa atong trabahoan, sa atong mga silingan, ug ngadto sa mga estranghero. Maigsoon, mao kaniyang pulong nga maghatag og giya kanato karong adlaw. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Langit mo nga mahal, nangayo kami nga imo kaming hitsason sa among pag-alagan kanimo. Himuwa nga magbalampuson kami sa among tahas dinis sa imong hinimong kalibutan. Ayaw itugot nga madala kami sa litag kadto sa kagitgit. Naunta kanunay kami na sa imong kiliran. Kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak ka si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar ug sa mga kaubanan nato sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Joanne. Salamat Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, and of course Sir Ferdy. Thank you sir. Thank you, Sir Ferdy. Salamat sa iyong papakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ug ako si Attorney John Destacamento. Magkita ta sunod semana sa atong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.